Alright, mga kuyang at mga ating, talagang isa na ng matinding trahedya talaga ang nangyayari sa atin ngayon, no? Lalo na sa mga school. Sa nakalipas lang na araw, nagkaroon ng shooting incident sa Tacloban. Talagang matindi na talaga ang panahon ngayon. Wala nang pinipili. Kahit saan na lang talaga. Ikaw na magulang, umaasa ka na maging safe yung anak mo dahil pumapasok sa school. Di ba? Iniisip mo na ito na yung ligtas na lugar para sa mga kabataan ngayon kapag araw ng pasukan. Dahil nga sa school, dito nahuhubog yung kaalaman ng mga bata, lalo ng mga estudyante. Pero sa panahon ngayon talagang mga kuyang katating, talagang hindi mo talaga masasabing ligtas. Dahil nga sa shooting incident na nangyari sa Tacloban, doon sa Nicolas National High School or ano pang school yun. Talagang makikita mo talagang isa na namang negligence, kapabayaan talaga sa mga namamahala ng ating lipunan. Unang-una, dapat yung school may nakatalagang security guard or kahit barangay tanod man lang na mag-secure ng kaligtasan ng mga estudyante. Pero sa nangyari sa Tacloban, talagang wala. Akalain mo talagang planado talaga ang nangyaring pamamaril, at hindi mo lubos maisip na minor de edad ang gagawa. 14 anyos at saka 15 anyos, mantakin mo. Mariano Kaindo. Tsaka bihasa sa paggamit ng baril, yung isang 14 anyos lamang. Akalain mong naubos niyang bala 40? Akalain mo? Dahil nga ayon nga sa balita, yung baril na ginamit ng isang 14 anyos galing sa tiyahin niya. Hindi natin alam kung paano niya nakuha yung baril na sa tiyahin niya, at yung tiyahin niya pulis, at ito ay naka-assign sa PPO, Police Provincial Office. Dahil alam natin yung Glock na baril kapag nilagay mo yung magasin, tuloy-tuloy na yan. Isit mo lang yan ng automatic sa semi-automatic. Yung automatic kasi kapag pinress mo yun, kalapit ka na yun, wala na yan, dire-diretso na yung putok yun. Akalain mo sa lakas ng loob na kapag change magazine pa, Mariosep, tinalo pa yung may mga hawak na LTAP, yung may mga lisensyadong baril. Buti na lang yung kasama niyang 15 anyos sa 6 na bala ng 38 revolver, isa lang ang nakaputok. Mantakin mo. Di ba? Talagang isa na naman ang may katabayaan. Sana naku po, hindi natin masasabi na makasuhan ito, kasi may batas tayo na juvenile justice system na ang minor de edad hindi mo pwedeng kasuhan, hindi mo pwedeng ikulong dahil sa batas na yan. Di ba?
Pero, yung gumawa ng krimen, talagang nag-research. Kasi may kumakalat na conversation nila, chat sa messenger na hindi daw sila makukulong. 18 to 21 years lang, labas na sila. Kalain mo. Alam na alam. Diyos ko po, sa mga magulang natin, pakaingatan po ng ating mga anak. Dahil sa panahon ngayon, nagkalat na talaga yung mga masasamang loob talaga. Alang ang bituka. Hindi na makita ngayong nung nahuli na yung isa, yung 14 anyos ng taong bayan. Talagang hindi mo mawari kung hay o sabog eh. Isa lang din naman yan. Diba? Kalain mo. 2 magasin. Kung yung magasin na yun naglalaman ng 20 bala kada isang magasin, tama, 2 magasin, 40. Buti yung isang may hawak ng 30 revolver, isa lang ang napaputok. So makikita natin sa video na yung isang estudyante na isarangan niya yung pintuan, tinamaan naman siya. Yun. Nadali. Sa shooting incident na yun, 3 buhay na naman. 3 buhay na naman ng inosente ang nasawi. Hindi mo lubos maisip itong nangyayari talaga. Pero ayon sa nilabas na report ng sekretarya ng DILG, 80% bumaba ang crime rate sa buong bansa. 80% pa yun Sus. Gising pa kaya to si Secretary Remulla sa mga pinagsasabi niya? Yan kasi, kung hindi kayo abala sana sa paghahanap sa may warrant ng ICC, sana nagkaroon man lang kayo ng police visibility doon sa eskwelahan na yon. Sana mapigilan yung shooting incident na yon kahit may isang policeman lang doon na nakatambay. Nakakauhaw. Wala pang 1 linggo. Ito na naman. Wala pang 1 buwan pala. Matapos dun sa 2 estudyante rin na nalunod, ito na naman. 3 estudyante, 11 yung sugatan. Yung trauma pa ng mga estudyante na nakasaksi doon sa shooting incident. Diyos ko po, bayan. Sana kaya pupulutin ng bansang Pilipinas. Talagang masasabi mo na na may kapabayaan. Kulang sa public awareness yung mga kapulisan. Alam naman nila na 1 linggo pa lang nakalipas yung pasukan. Dapat consistent sila sa mga public places. Magkaroon sila ng police visibility. Yun bang may nakatambay ba? Kung hindi man police, barangay tanod. Kung walang barangay tanod, mga kapgo mo lang dyan sa mga probinsya. Huwag natin antayin na may ganun pang insidente bago tayo umaksyon. Ay, nako po, bayan. Panahon ni Duterte, walang ganyan Walang ganyang shooting incident sa panahon ni Digong.
Sa panahon ni BBM, malitagang nagkalat. Diyos ko po. Saka yung sa isa na may hawak ng 38 caliber revolver. Malamang ano yun, lost firearm na yun. Kasi nakarehistro sa Cebu, sa security agency sa Cebu. Kung hindi niya na-report na lost firearm yun, kawawa yung agency. Talagang damay pa. Alam mo, nasa Cebu na yung agency na yung madadamay pa. Kung maagap sila at na-report na lost firearm yan, walang ano yun. Ligtas sila. Kailang kawawa dito yung policewoman, yung tiyahin. Talagang tanggal sa serbisyo. Talagang baka makulong pa. Kalahin mo. Hindi niya tinanggal yung magasin sa baril Dapat pinaghihiwala yung baril at saka magasin. Tinatago yan. Alin man sa dalawa, yung isa doon, ihiwalay, itago talaga. Kasi kung makuha man niya ang bala, wala namang baril. Kung makuha niya yung baril, wala namang bala. Di ba? Hanggang isang putok lang magagawa niya kasi isasalpak niya lang yun Kaya na mga kuyang at ating nakakalungkot talagang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Talagang kaingatan po natin yung ating mga anak. Huwag po tayong manghinayang sa araw na mawalan tayo ng isang araw sa trabaho kasi yung kaligtasan ng ating anak hindi mababayaran ng piso yan, ng salapi yan. Di ba? Dahil ang kaligtasan, huwag na nating iasa sa iba. Tayo na mismo ang magligtas. Alright?